binibili sila ng Eloy at Ate Lisa. Sila ay namimili ng pagregalo sa kanilang mga isa at paboritong anak. Ako yung maganda niregalo sa atin. Ayan, mahal! Ayan ang magandang regalo para sa anak natin. Lagi niya kasing kinikwento sa akin na gustong-gusto rin ang bola. Sige, bilhin na natin to. Habang hinihintay ng pamilya ng Dragon at kasama ng Pasko, masayang nag-aayos ng Christmas tree ang mag-amang sila Eloy at Dudong. Habang si Agnes yan naman ay tahimik lamang na nag-aayos ng lamesa para sa kanilang mga children. Papa, para saan po ba ito? Oo, anak. Para sa iyo ang regalo na yan. Talaga, Papa? Pwede ko po buksan? Pep. Mamaya na, anak. Buksan mo ito pagsapit ng Pasko at sigurado kung magugustuhan mo ang regalo namin sa iyong mama. It's Christmas Day! Merry Christmas, anak! Ito nga pala ang regalo namin ng papa mo. Sana magustuhan mo. Maraming salamat po, Papa. Masaya si Dudong habang binubuksan niya ang regalo mula sa kanyang mga magulang. Ngunit, nagdaan lamang siyang tumigil. Papa, bakit ganito yung regalo niya sa akin? Ayaw ko po ng ganito. Anak, akala ko ba gusto mo ng bola? Kaya yan binili namin para sa iyo. Gusto ko po ng bola, pero hindi po ganito. Gusto ko po yung malaking bola, yung pang basketball. Dudong anak, pasensya ka na yung nakinayan ng budget natin. Maganda naman yun ah. Pwede mong talagang kasama ang mga kaibigan mo. Hindi, Mama! Ang pangit ko nito! Asarin po ako ng mga kaibigan ko. Kasi ganito ang natanggap kong regalo. Pasensya ka na anak ha. Hindi namin nabili yung regalo na gusto mo. Dahil sa sobrang bukod at naramdaman ni Dudong, nagdesisyon siya na lumabas ng bahay at maglakay ng pagsitaan. Dudong, ang ganda ng regalo na binigay sa akin ng mama at papa ko. Sa akin din, mas mahal pa ito. Ikaw, saan yung regalo ng mama at papa mo? Ha? Ano? Maganda din naman yung binili sa nila Mama at Papa. Sobrang ganda. Tapos nga din, original. Kaya hindi ko na nilabas kasi ayaw ko madumihan. Dahil sa ingit ni Dudong sa mga natanggap na regalo ng kanyang mga kaibigan, nagdesisyon siyang umuwi na lang ng bahay. Pag-uwi niya sa bahay ay hindi niya pinansin ang kanyang mga magulang dahil nagtatampo pa rin siya sa natanggap ng regalo. Pagkalipas ng Pasko, pasukan ang muli sa paaralan. Kaya naman, si Dudong ay maagang pumasok sa kanilang paaralan. Pagpasok ni Dudong sa kanilang room, nakita niya na masaya na sila ang kanyang mga kaklase. Ilang sandali lang din, ay dumating na ang kanyang teacher. Magandang umaga, kids! Kamusta naman ang celebration niyo ng Christmas kasama niyo ng pamilya? Ako po, teacher. Kumain po kami ng masarap na pagkain sa bahay. Nagluto po si mama ng masarap na buko salad. Teacher, pinagaluhan po ako ng mama ko ng magandang bolang pampasikbo. May bago po akong makeup. Tahimik lamang na nakikinig si Dudong sa kanyang mga kaklase. Hanggang sa napansin siya ng kanyang teacher na tahimik. Kaya naman nilapitan at kinausap siya nito. Dudong, okay ka na ba?
salamin ng Christmas mo? Teacher, nagalan po ako ng mama at papa ko. Kasi po ayaw ko nito. Hindi po ito ang gusto ko regalo. Hindi po ako naging masaya sa regalo nila sa akin. Alam mo, Tudo, sigurado ako may handa-handa ng mga at papa mo yung regalo na para sa'yo. At alam mo ba, dahil sa pagmamahal ng magulang mo para sa'yo, pinag-iarap mo nila yung regalo pa kay anak mo. Tudo, alam mo ba may isang regalo sa regalo? Itong regalo ko ay Anong regalo kayo makatayo? si Mama, si Papa, hindi ito para with you. Alam mo ba kung ano ito? Hindi po, teacher. Ang regalo tinutukoy ko, Tudo, ay ang regalo ng kaligtasan na inaalok sa atin ng ating Panginoong Yesus. At dahil tayo makasalanan, walang ibang patutungan ng ating mga kaluluwa kundi ang lugar na impyerno. Sabi ng Bible, ito ay dagat-dagat ng apoy at dito natin pagbabayaran natin ang ating mga kasalanan. Dagat-dagat ng apoy? Nakakatakot naman po ang lugar na iyan. Tama ka dyan, Tudo, pero mayroong magandang balita. Dahil mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang pagtong na anak na si Jesus. At sabi ng Bible, kung sino magsasampalataya sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, ay hindi magpapahamak sa impyerno, kundi nakakapagpapalong buhay na walang hanggan sa langit kapiling ng Diyos. Teacher, gusto ko po makapunta sa langit at makasama ang Panginoon. Paano po kaya yun? Upang matanggap natin ang regalo na inaalok sa atin ng Diyos, kinakailangan natin ang pagsisilap at tumulipod sa ating mga nagawang kasalanan sa ating Panginoon. Pangalawa, magtalataya tayo sa ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, na siya ay tinapos sa krus, namatay, iligid, at sa ikatlong araw ay muli siyang nabuhay. Pangatlo, kailangan natin talapin ng buong puso ang Panginoong Yesus sa ating buhay bilang ating Diyos at tagapagligtas. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng panalangin. Pero Tudo, hindi ang panalangin na ito ang magligtas sa iyo, kundi ang pananampalataya mo sa Panginoong Yesus at pagkakaroon ng relasyon mo sa Diyos bilang iyong Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Teacher, gusto ko pong tanggapin ang Panginoon bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Sige Tudo, pray tayo. Makalipas ang 10 taon, sa biyaya ng Diyos, si Dudong ay lumaki na at naging isang ganap na Sunday school teacher sa kanilang church. Ikinikwento niya sa mga batang kanyang natuturuan kung gaano siya nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa taong ginamit upang maibahagi ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoon at kung gaano niya na-appreciate ang sakripisyo ng kanyang mga magulang sa kanya. Natutunan niya din na maging mapagpasalamat sa mga bagay na natatanggap niya dahil iyon ang nais ng Diyos. Kaya naman mga bata, ngayong Pasko, matutunan natin na maging mapagpasalamat sa mga matatanggap nating mga regalo at sa mga bagay na meron tayo sa ating buhay. Alalahanin natin na si Jesus ang rason